Now, we will prepare the ledger posting. Ito yung blank na general ledger. Sa NC3 Bookkeeping Exam, naka-format na ang ledger, kagaya nito. So, ikaw na yung maglalagay ng mga data tulad ng date, ng items, PR at amount sa ledger. Sa May 1, debit ng cash, credit ng Smith Capital. So, i-post natin yung cash na 800,000 sa general ledger. Sa cash account din na may account code na 101. Ilagay natin yung date, yung items. Yung items is investment lang. Kasi to record investment yung nakalagay sa description, yung explanation. So, investment. So, PR JJ1. JJ1 lang. Kasi 1 page lang ito. Pero sa actual na NC3 Bookkeeping Exam, yung General Journal is 3 to 4 pages ata yun eh. So, if nasa page 3 ang journal entries mo, ilagay mo lang ng JJ3. Pero dito, JJ1 lang lahat ang nilagay ko. So, yung amount, naka-debit 800,000, so sa debit din siya. At saka sa balance, ilagay din natin yung 800,000 na amount sa column ng debit balance. So, after that, nilagyan ko ng kulay yung code sa journal entries para matandaan ko siya na itong entry na to na-post ko na sa general ledger para hindi na siya mag-double posting sa ledger. So, ang next is Smith Capital. Credit yung Smith Capital. So, ilagay lang natin yung amount doon din sa Smith Capital na may account code na 301. So, lagyan natin ng date, ng items, investment din. So, PRJJ1 and amount naka-credit. So, dito din natin ilagay sa credit na amount. So, yung balance, so, ito din sa credit. So, after that, lagyan ko ng kulay para matandaan ko. Next is delivery. Sa delivery equipment. Napapansin natin na ang lahat ng asset account is nakastart sa 1. So, dito may 2 na tayo. Lagyan ng date. Naka-cash purchase yung delivery equipment. Lagyan din natin dito ng cash on cash. Then, JJ1 din. Lagay natin ng amount sa debit na 160,000. So, yung balance. Sa general ledger, parang kinopya mo na lang yung yung amount dito sa general ledger. So, doon na tayo sa lagyan natin ng kulay para matandaan natin na tapos na to. So, balik naman tayo sa cash. Ito na lang. Ay,
Ay. Auto na lang siya. So, purchase delivery equipment. Ang ilagay natin. So, JJ1 din siya ulit. Naka-credit yung cash, no? So, dito din natin ilagay sa credit yung 160,000. So, ito na yung ating general ledger. So, yung cash is 600,130, no? For the month of May. Yung accounts receivable, 98,820. Store supplies, 120,000. Yung delivery equipment is 160,000. Yung accounts payable, 50,000. Ang notes payable, 300,000. Yung Smith Capital, 800,000. Yung drawing, 15,500. Yung sales is 449,320. Yung sales discount, 3,300 lang for the month of May. So, yung purchases is 407,800,000. Purchase discount, 2,630. Purchase returns and allowance, 17,700. Yung freight in is 7,500. So, yung mga expenses na business tax, 23,500. Salaries expense, 61,800. Yung rent expense is 27,000. Yung freight out is 7,500. So, yung sa income and expense summary, wala pa tayo dito kasi hindi pa tayo gumawa ng income statement. Hindi pa tayo reverse or nag-closing entry. So, yun lang yung mga amount ilalagay lang natin doon sa general ledger. Kung naka-debit siya, ilagay mo din siya sa debit. Kung naka-credit, ilagay mo din siya sa credit. So, itong general ledger, ito naman yung babasihan natin sa pag-prepare ng trial balance on my next video.